Magandang umaga po, mga kapatid. Dito na naman po ang inyong Tita Marie, Nanay Marie, Ate Marie, at si Aling Marie. Ang inyo po laging kakampi. Excuse po. Sa pagkakapanalo po ni Atty. Leila de Lima bilang kongresista natin, representative ng ML, ito po ay nagpapatunay na talagang ang mga challenge or mga hamon sa kanya ay darating. Si Atty. Leila de Lima ay biktima ng mga Duterte sa kasinungalingan. Ano po? Kung kaya't siya po ay binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na malaman ang buong katotohanan na siya ay walang kasalanan. Si Atty. Leila de Lima ay matatawag kong isang bayani at idolo at ginawang halimbawa sa mamamayang Pilipino ng isang umupo sa gobyerno na walang hinangad kung hindi ang sariling kapakanan, sariling kaligtasan sa lahat ng kanyang kawalanghian, ginamit si Atty. Leila de Lima para walang kukontra. Naniniwala po ako na sa pagkakataong ito, tayo ay mga nagkaroon ng mga umupo sa gobyerno na talagang matindi ang mga pagkakasalang ginagawa at mga karumaldumal na gawain ang ipinagpapatuloy hanggang ngayon na pumipigil sa boses ng mamamayang Pilipino na nagtatama sa kanilang mga sala at kanilang mga mali. Ngayon, si Atty. Leila de Lima ay nagkaroon ng panibagong buhay. Nagkaroon ng panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Subalit sa hindi inaasahan na siya pala ang hahawak, isa sa hahawak na maghahatol sa impeachment ni Sara Duterte. Siya ngayon ay muling ibinabalik ang problema sa kanyang buhay. Muli na namang inuungkat ang kanyang pagkakalaya. Alam niyo po mga kapatid, ang lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay kagustuhan ng Panginoon. No? Tayo ginagawa lamang sample. Tayo ay kasangkapan lamang sa mabuti pero hindi sa paggawa ng masama. Si Atty. Leila de Lima ngayon ay binabaliktad at muling ginagawa ng istorya ang kanyang pagkakalaya sapagkat siya po ang hahawak, isa sa hahawak ng impeachment ni Sara Duterte. Isa siya sa magiging huwes o magiging judge or isa sa mga hahatol kung si Sara Duterte ay kailangang i-impeach o hindi. Hindi niya planong gumanti. Dahil kung gaganti si Atty. Leila de Lima, noon pa. No? Pagkalaya niya, sigurado gaganti na siya. Subalit, hanggang sa Quadcom, siya ay binabalahura ni Duterte. Ganito talaga ang buhay. Tao lang tayo. No? Hindi tayo marunong tumanggap ng ating mga kasalanan. Pero, ang Diyos ay marunong. Gumagamit ang Panginoon ng tamang tao, tamang panahon, tamang desisyon, tamang lugar. Para ang kasamaan ay malaman ng isang taong gumagawa ng kasalanan. Hindi mahahatulan ng isang nagkasala kung hindi mapapatunayan na siya ay nagkasala. Subalit sa pangyayaring ito kay Rodrigo Duterte na nabaliktad ang pangyayari. Ipinakulong si Atty. Leila de Lima ng walang sala, nagtiis ng 7 taon, pero hindi tayo nakarinig na ako ay walang kasalanan, ako ay palayain, ako ay pauwiin, ako ay kailangan ng bayan, ako ay kailangan ng aking pamilya. Hindi nag-request si Atty. Leila
De Lima ng ganyan kahit alam niyang siya'y walang pagkakasala. Tiim at sarado ang bibig, tikom ang mga kamay na pinagtiisan ang 7 taon niyang paghihirap sa kulungan. Pero si Rodrigo Duterte na isang nagkasala ay kitang-kita na siya ay guilty. Sapagkat ang mga umalma para sa kanya ay ang kanyang pamilya at ang kanyang mga taga-suporta. At yan ay patunay na guilty si Rodrigo Duterte. Sapagkat kung siya'y walang pagkakasala, ipagkakatiwala niya sa Diyos ang lahat. Pero kanino niya ipinagkakatiwala? Ipinagkakatiwala niya sa mga katulad niya na berdugo, balagbag ang mga katwiran, masama ang intensyon sa bayan, mga kasinungalingan, no? Gumamit ng pera, gumamit ng lahat, pero hindi niya naisip na gamitin ang Diyos sa kanyang pagkakasala. Dahil alam niya na nag-iisang Panginoon ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng kanyang ginawang mga kasamaan. Kaya ang tinawag ni Rodrigo Duterte ay ang kanyang mga anak na kanyang pinamanahan ng ugaling ruso, ugaling walang hiya, ugaling walang kwentang tao, ugaling walang pananampalataya sa Diyos, at ugaling mandarambong. Mamamatay tao at lahat na ng kasamaan na kay Rodrigo Duterte. Ngayon, kinakalaban nilang muli si Atty. Leila de Lima sapagkat si Atty. Leila de Lima ang kinatatakutan ng mga Duterte mulat sa pool. Kung kaya't sa pagiging drug lord, mamamatay tao, sinungaling, magnanakaw, yan po si Atty. Leila de Lima ang matinding lumalaban sa kanya nung panahon na siya'y nasa laya pa. Subalit, ipinakulong ng walang kagatul-gatul ng mga Duterte. At ngayon na napabalik at sa Kongreso pa, na siya talagang humahawak ng batas sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay binabaliktad na naman at muling binubuhay ang pagkakalaya niya. Walang ibang gagawa niyan, kundi ang mga supporters ni Rodrigo Duterte at mga abogado na walang alam kundi makiisa sa pagkatao ng berdugo. Yan po mga kapatid ang masasabi ko, walang hiya talaga ang mga Duterte. Kita nyo? Gustong-gusto niya, no? Ayaw na ayaw niya. At gustong-gusto niyang kalabanin ang dynasty sapagkat sila ang promotor sa pagiging dynasty at nagsimula na naman ngayon sa Davao. Yan po mga kapatid ang aking masasabi ngayong umaga. Abangan nyo po ang live ni Aling Marie mamayang gabi. Maraming salamat po mga kapatid. I love you all. Live po tayo mamaya. Parehas pong oras, alas 9. Thank you po.